Grabe guys, mahigit isang oras akong pumila sa doon sa backdrop. So guys, ayan, nakaupo na ako dito sa A-Lounge. Mag-iintay sa Pillar 8, ba't pa ako tumawid? Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel and Happy New Year sa lahat guys! So, andito ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 and we will be doing our first travel sa 2026 at pupunta tayo sa isa na namang travel destination na ngayon ko palang ma-feature dito sa ating vlog. And yun ay walang iba kundi ang Hanoi at Sapa, Vietnam. So yes guys, we will be back sa Vietnam and this time naman bibisitahin natin yung Hanoi and yung Sapa, which is yung mga magagandang puntahan sa lugar na yon, and magkakaroon din tayo ng side trip sa Halong Bay, sa Ninh Binh and marami pang iba at ima-maximize natin itong 10-day trip na ito guys. So excited ako dahil first travel natin ngayong taon, so tara guys, samahan nyo ako. So guys, since first travel natin ngayong 2026, lagi ko pa rin isasama sa aking vlog yung airport process para dun sa mga first timer na mag-travel, at least hindi sila malilito. So ang first natin ginagawa pagdating natin sa airport is magbayad ng travel tax. So pagpasok nyo ng Terminal 3, ayan, maraming mga kiosk ng travel tax na pwede kayo magbayad. So dito na lang, ayan, so 1,620 yan, magbabayad na tayo guys. Bibigay nyo lang yung passport. So ayun guys, tapos na tayo magbayad ng travel tax and 1,620 siya. Pag online kayo nagbayad, meron silang admin charge or yung extra charge, convenience fee na 50 or 25. So mas maganda na mag-prepare na lang kayo ng cash para hindi na kayo magbabayad pa ng extra. Tapos ang process lang is papaharap sa iyo yung bio page ng passport mo, hindi na nila kailangang hawakan. So pag may resibo na, ang next step na natin is mag-online, mag-check-in. Hindi na online kasi nag-online check-in na tayo guys eh. And inform ko lang kayo na, ayan, haba ng pila dito na meron ding mga self-service kiosk, ang Cebu Pacific, United Air, tsaka ang Air Asia. Pero hindi tayo magsa-self-service kiosk kasi meron tayong bagahe. Pero try na rin natin. So, and nakalagay, do you want to enroll in a biometric program? Ay hindi, ano yan, parang ibang customer ata yun or ibang pasahero. Ayan, so choose nyo lang Cebu Pacific, tapos ayan, Cebu Pacific. Parang hindi working tong kiosk na to guys ah. Ayan, scan itinerary. Okay. Scan lang natin guys yung ating itinerary. Ayan, so follow ko muna to guys at babalikan ko kayo. Ayaw eh. Ayan na guys, nagkakaroon na ako ng progress. Please scan your passport, photo facing down. So, scan natin dito. Photo facing down. Ayan. Okay. May baggage kasi tayo guys. We're now printing your boarding reminder. Please proceed to the assistance counter to have your travel documents checked. Ayan. So, magkakaroon kayo ng ganito. And pupunta pa rin tayo sa counter kasi pag international flight, mag-check talaga sila ng documents. Mag-check ng documents kung kailangan ng visa dun sa pupuntahan ninyo, pero kung hindi naman, then tsaka lang sila magbibigay ng boarding pass. So hanap na tayo ng pila para makapag check-in tayo ng luggage. So let's go. Grabe guys, mahigit isang oras akong pumila sa doon sa backdrop para makakuha ng boarding pass. Sobrang tagal. And na ngayon, 8:14, yung flight ko is 10:45. So kala ko makakapag-chill pa ako na matagal sa lounge. And next pa tong immigration. So alam niyo na to guys, sa immigration maghahanap sila ng e-travel. So make sure you fill out e-travel sa etravel.gov.ph until or at least 72 hours prior to your departure.
So, punta na tayong immigration. So guys, live update. Katatapos ka lang sa immigration tsaka sa final security check and it took me 30 minutes para dun sa proseso. Medyo matagal. Sa immigration kasi mahaba pila, tapos sa security check naman mabilis lang. Kailangan mo lang tanggalin yung shoes mo pa rin. Sa iba kasi hindi na pinapatanggal yung shoes. So bakit ako sa lounge para makakain at para mapag-usapan natin yung details nitong ating trip na to. So ayan guys, dito tayo sa A-Lounge ulit. Mayroon kasi akong free pa na isang Dragon Pass access sa Maya card. Ayan, so dito tayo. Meron din dito guys na flight check, yung mga time slot ng flight para hindi kayo malate. Pero hindi sila nagtatawag. So mag-login muna tayo dito. Guys, nakapasok naman tayo pero sa bar stool na lang daw pwede. Ito ata meron. Pwede ata dito. Ayan, dito na lang. So guys, ayan, nakaupo na ako dito sa A-Lounge at medyo dim lights dito sa pwesto ko. Kumuha lang ako ng food and gusto ko lang i-share na yung trip natin from Philippines hanggang Hanoi is ang rekta natin ngayon is Hanoi muna and then we'll stay there for a night. Meron lang tayong quick day tour sa Ninh Binh and then after that didiretso na tayo ng Sapa. So medyo wala tayong magiging pahinga ngayon. Rekta tayo ng tour. Pagdating natin mamaya dun sa Hanoi, tulog lang konti tapos maaga yung tour. So ginawa ko yun kasi ayokong maghintay ng matagal sa airport for the bus going to Sapa, tapos magsasayang ka ulit ng isa pang araw sa biyahe lang or at least half day biyahe mula Hanoi to Sapa kasi alam nyo naman na 6 hours yung biyahe doon. So kain muna tayo guys at nga pala sa immigration wala naman tanong kung kailan lang ako babalik, yun lang yung tinanong nila. Okay guys, so lumabas na ako sa lounge at papunta na ako sa boarding gate. Kasi nasa dulo na naman yung boarding gate. Lagi kaming doon natatapat sa dulo. Pupunta na ako para hindi ako nagmamadali. Busog naman yung A-Lounge na yun. Masarap din naman talaga siya. And chill. Medyo dim lights. So makaka-idlip-idlip ka talaga if you need na matulog. So, paalala lang guys, ang Vietnam is 1 hour behind the Philippines. So kung ngayon ay 9:47 na, dito sa Pinas, doon is 8:47 pa lang. So, may time difference na isang oras. And Philippines being behind. Yan, so, punta lang tayo dun sa boarding gate para makapag-board na tayo. Alright guys, yan buti. Umabot tayo. Hindi pa naman nag-start yung boarding. Pero dito na naman ako. Same boarding gate nung nagmakaw ako. Nagmakaw kami. And flight to Hanoi. So wait na lang natin mag-boarding pero at least nandito na tayo. Guys, nag-start na mag-boarding and on time sila nagpa-boarding ah. Sana on time din yung flight. So let's go Vietnam! Alright guys, so nandito na tayo sa Noi Bai International Airport. Eto. So susundan lang natin yung flow ng tao papunta sa immigration. Ang Vietnam kasi is notorious sa pila ng immigration kaya habang maiksi pa yung pila, pipila na tayo. So immigration agad. So guys, tapos na ako sa immigration. Wala namang tanong. Walang kahit anong tinanong. Ang weird lang kasi para mga 4 na beses niya tinignan yung mukha ko. Tsaka yung passport ko. Yun na naman yung issue na tinitignan kung ako talaga yung nasa passport. Gusto ko na talaga ipakita yung picture ko sa sa passport kasi hindi na sila naniniwala. So anyway, nandito na tayo. Pagtapos ng immigration guys, ang baba nyo or dito na agad sa mga arrival belts, sa mga belts para dun sa baggage. So kukunin lang natin yung bagahe natin, magwi-withdraw tayo din ng pera. Tapos kanina pala pagdating sa airport, nung nakakonect na ako sa wifi, that's the time na na-activate ko na yung eSIM. So nagbook kasi ako ng eSIM sa Klook. Yun yung easiest way para magka-internet tayo. So, of course, kung gagamit kayo ng Klook, please use my promo code AMILCLOOK para meron kayong additional discount. Yan. So, hintayin na lang natin tong baggage tapos pwede na tayo makalabas sa arrival hall. Guys, ito na yung ating maleta. Yan. So, dalawa pa rin to guys. May laman to sa loob na
mas maliit na maleta. Yan, so ito na siya, pwede na tayong lumabas. Meron yatang final security check bago tayo makapuntang arrival hall, we'll see. So ito guys, dito tayo dadaan sa left side sa Kuwara exit. Walang katao-tao pala pag madaling araw kung dumating dito. Yan, ito na. So, wala naman pa check. Đi đâu về rồi em? Về thôi chạy em. Quay quay. Ayan, so guys, welcome sa arrival hall ng Noi Bai International Airport dito sa Vietnam. So sa left side, dito ako dumiretso kasi dito yung ATM. Tapos kanina guys, kung naririnig niyo, ang dami nag-o-offer ng mga Grab taxi service. So ang tip ko sa inyo guys, based dun sa mga napapanood ko, is best na mag-book talaga kayo sa Grab app kasi mas mura, and para iwas scam kumbaga. Yan, and huwag nyo papahawak yung phone nyo sa iba kasi yung iba daw kinakancel nila yung Grab na binook nyo para sa kanila kayo mag-book. So pila muna tayo sa ATM guys. So nandito ako sa likod ng Agribank na ATM at mag-withdraw tayo gamit ang bagong GCash Cloak card or Cloak GCash card. Yan, so pwede kayong bumili nito sa Cloak guys na app, pero for new GCash holders lang siya. Kung may dati na kayo yung blue, meron na kasi ako nun, so hindi na pwede. Kaya hiniram ko lang itong GCash card ng mom ko. So try natin kung gagana. So guys, nag-book na ako ng Grab. Nandito na rin ako sa labas ng arrival hall. Hindi naman ganun kalamig so far, so hindi ko kailangan mag-gloves or what. So sakto pa yung lamig. So papunta ako dun sa pick up point ng Grab dahil dun dadaan yung Grab. Tapos yun na, papunta na yun sa hotel ko. Nag-book ako ng hotel sa Old Quarter banda. So puntahan ko muna yung pick up point ng Grab, tapos we'll talk about yung sa charges ng bank dun sa ATM kasi dalawa yung pinag-withdrawhan ko. Ayan guys, ang labas ng Noi Bai International Airport. Foggy siya, foggy pero hindi ganun kalamig. For me hindi kasi ako ganun kalamigin na tao eh. So dito yung pick up point ng Grab, may nakalagay ditong Cam Dung. Ito, ayan, pick up. So titignan ko muna kung nandito na yung Grab ko, kung dumating na. So stay tuned lang kayo dyan guys. Guys, mali pala, dito lang pala talaga sa Pillar 8. So dito na talaga ako mag-iintay sa Pillar 8. Ba't pa ako tumawid? Ayan, so dito lang tayo guys. So nandito na tayo sa Grab. Parang pamasahin natin ay hanggang Old Quarter is 278,000 Vietnamese dong. And yung biyahe ay 37 minutes sabi dito. So inform ko lang kayo about dun sa withdrawal charges. So dalawa kasi yun. So yung una, nag-withdraw ko sa Agribank. Ang maximum na amount na pwedeng i-withdraw is 3 million dong. Ang charge niya is 175,000 dong. Tapos yung sa pangalawa naman, nag-withdraw ko sa VND Bank. Ang charge naman niya or ang maximum naman na pwedeng i-withdraw sa kanya is 5 million dong, at ang charge niya is 250,000 plus 25,000, so 275,000 total para sa 5 million. So mas mura pa rin talaga sa Agribank, pero at least na-try ko pareho para hindi na tayo mag-withdraw sa buong trip na to. Yun na lang mismo talaga, pagkakasyahin natin kung magkano yung na-withdraw natin. So yun lang, at papunta na tayo sa hotel. Magstay lang tayo doon ng oras lang talaga kasi umaga na ngayon dito, at mamaya maya yung umaga pipick upin na rin tayo para sa ating tour naman sa Ninh Binh. So ano lang to, parang idlip lang talaga. Sandali lang guys, hindi ka pa rin ba nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels? Baka naman pwedeng mag-subscribe ka na dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga informative travel contents kagaya ng video ito. Yun lang guys, and now back to the vlog. Okay guys, so after mga around 40 minutes, nandito na tayo sa Hanoi Fantasy Hotel. Ito yung pangalan ng Agoda Room or Agoda Hotel. May Starbucks dito sa pinakatabi niya, sa pinakakanto. Ang ganda ng Starbucks. Parang ito yung mas maganda oh. Tingnan nyo, may Starbucks dito. Tapos
Yun, dalawang area lang. Nandito na yung Fantasy Cruise and Hotel. Tulog na yung receptionist kasi anong oras na. Pero buti nakapag-check-in pa rin. So, room tour tayo maya maya. So guys, naka-check-in na tayo. Ang room natin is 101. So walang elevator to. So naghagdan lang ako guys. Sabay-sabay natin makikita. And yung susi nila, ano pa, old school. Hindi pa siya papered. Ayan. Oops. Ayan. So pagpasok mo, makikita mo ay bathroom. So may sariling bathroom naman siya. May heater. Kasi may basic amenities. May shampoo sa toothbrush. Tapos ito, may shower dito. Ayan. So sarado ko muna. Ayan. Tapos konting steps lang. Ito na yung bed niya. Okay na to. 4 hours of stay lang. Kasi parang 2-3 hours lang ako makakapag-stay dito. Ayan. Tapos may TV din dito. May fan. May AC of course. Tapos may ilaw. So hindi ko lang alam kung asan yung remote ng AC. Para mapabuksan natin. Tapos ito din may drawer. Nandun pala sa ano. Sa loob yung susi ng AC. Yung remote ng AC tsaka TV. So buksan natin. Ayaw mabuksan. So anyway, ito lang yun guys. Napaka-simple lang. Tapos ito yung bed niya. Mukha naman malambot. So okay na to guys. Magsisettle in lang ako guys. Salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa makarating ako dito sa Hanoi Old Quarter from the Philippines. At i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Kung nagustuhan niyo yung video nito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating adventure at tour sa susunod na episode dito sa Hanoi, Vietnam. Yan guys, maraming salamat. Bye!